Higit 200 katao na ang kumpirmadong nasawi mula sa drone at missile attack ng Russia sa pinunteriya ang dalawang apartment building sa Ukraine. Ang pag-ataking ito parte ng nagpapatuloy pa ring giyera sa pagitan ng dalawang bansa na higit isang dekada ng nagigirian. Si Son Santiago para sa Balitang Abroad. 25 katao ang kumpirmadong nasawi sa malawakang drone at missile attack ng Russia sa kanlurang bahagi ng Ukraine kagabi, ayon mismo ito sa kanilang presidente na si Volodymyr Zelensky. Ang pag-atake sinira ang dalawang 9-story apartment building sa lungsod ng Ternopil. Ayon kay Zelensky, kabilang sa mga nasawi ang 3 bata at 73 katao na sugatan. Bukod pa sa nasabing residential area, damay din ang mga energy grid sa 7 pang rehiyon ng Ukraine na nagdulot ng power cut sa gitna ng malamig na panahon doon. Base sa international reports, ang pag-atake ay pinsala ng 476 drones at 48 missiles ng Russia. Ito ay bilang pagganti nila sa umano'y terrorist attacks na ginawa ng Ukraine sa kanilang teritoryo nitong nagdaang araw, kung saan 4 na US-made missiles ang indineploy sa kanilang bansa. Itinanggi naman ng Russia na hindi nila tinarget ang mga sibilyan sa kanilang naging panibagong pag-atake. Sa kabilang banda, tiniyak naman ni Ukrainian President na walang tigil ang trabaho ng kanilang search and rescue teams para hanapin ang mga biktimang posibleng hindi pa natutukoy. Handa rin daw ang mga kaalyadong bansa na i-pressure ang Russia matapos ang pangyayari. Ang panibagong pag-atake ay kasabay ng pagbisita ni Zelensky sa Turkey sa kaparehong araw para pag-usapan na tuluyang tapusin ang digmaan sa pagitan ng Russia. Sa kanyang social media post, sinabi ni Zelensky na nagkaroon ng mungkahi ang Turkish President ng mga format upang masukpo ang girian. Wala namang malino na detalye na ibinanggit si Zelensky ukol dito. Dagdag naman niya ang kanilang pag-uusap ay hindi maisa sa katuparan kung wala ang kapangyarihan ng United States. Bumisita rin si Zelensky sa mga bansang Greece, France at Spain para palakasin ang depensa at humingi ng tulong para sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Para sa Ilocos News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa Bawat Pilipino.